December 2, 2023. Masaya na ipinagdiwang ng dalawang makasintahan ang kanilang second anniversary. 2 taon na nakalipas na punong-puno ng pangarap at pag-asa sa kanilang pagmamahalan. Nakilala ni Janine si Henry sa isang church activity noong 2019. Simula noon ay meron kung anong bagay na hindi na maalis sa isipan ni Henry si Janine. Yun din ang pinagsimulan ng kanilang pagiging magkaibigan. Hanggang sa ang pagiging magkaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Pagkatapos ng getting to know each other ay naging malalim pa ang pagkakilala ng dalawa sa bawat isa. Hanggang sa dumating ang punto na nangligaw na si Henry kay Janine. December 2, 2021 nang sinagot ni Janine si Henry. Yan ang araw na kung saan ay walang mapagsidlan si Henry ng kanyang saya nang marinig niya ang matamis na oo ng kanyang nililigawan. Simula noon ay naging maayos ang relasyon ng dalawa. Yun bang tipo na wala na silang pakialam sa ibang tao. Parang kagaya ng ibang magkasintahan ay feeling nila sila na lang ang tao sa ibabaw ng mundo dahil sa kanilang pagmamahalan. Hanggang dumating ang ikalawang taon ng kanilang pagmamahalan, ang December 2, 2023 na masayang-masaya nilang ipinagdiwang. 2 taon na pundasyon ng isang relasyon na masasabi nating matibay. 2 taon na relasyon na kung saan ay meron itong ugat. Bagay na kung anuman ng pagsubok ang dumating ay hindi na basta-basta matinag ang dalawa. December 5, 2023 nang nag-aya si Janine kay Henry para kumain sa isang fast food chains. Agad naman na pumayag si Henry sa lunch date na gusto ng kanyang jowa. Pagkatapos kumain ng dalawa ay masaya itong nagpaalaman sa isa't isa dahil si Janine ay uuwi pa sa kanilang probinsya. Merong ngiti sa bawat labi ng dalawa nang sila ay maghihiwalay dahil si Janine ay patungo na sa kanilang probinsya. Nang matanggap si Henry na isang text galing kay Janine, "Papaalis na yung bus. Papunta na sa amin." Maya-maya ay nakatanggap muli si Henry ng isang text galing kay Janine. "Malapit na kami sa amin." Doon ay napanatag na si Henry dahil malapit na makarating ang jowa niya sa kanila. Mamaya-maya pa ay
merong narinig si Henry na isang balita. Balita na kung saan ay makapagpabago ng kanyang mundo. Merong nahulog na bus sa isang bangin. Hindi alam ni Henry, ngunit parang meron siyang kutob. Sa hindi napaliwanag ni Henry ay merong kaba na nararamdaman siya sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Tinatawagan niya ang kanyang kasintahan na si Janine, ngunit hindi ito nagre-reply. Pati na rin sa kanyang mga text messages ay hindi rin ito nagre-reply. Maya-maya pa ay narinig niya ang bus na nahulog sa isang bangin at patungo nga yun sa probinsya nila Janine. Agad siyang kumontak ng tao para verifyin ito dahil meron siyang hindi mapaliwanag na kaba na nararamdaman. Nang mamaya-maya pa ay nakumpirma nga ni Henry na doon nga nakasakay ang kanyang jowa. Hindi pa siya makapaniwala nung una. Iniisip niya na okay lang ang jowa niya at walang masamang nangyari dito. Hiniling niya na sana ay wala nang nangyari na masama sa kanyang nobya. Ngunit ang sunod na nabalitaan ni Henry ay tuluyan na ngang nagbago ang kanyang mundo. Patay na ang kanyang kasintahan. Namatay ito dahil sa isang aksidente sa pagkahulog ng bus sa bangin. Bagay na hindi matanggap ni Henry. Mahirap tanggapin ang isang bagay na nawala sa kanya na hindi ito nakapaghanda. Si Janine ay isang mabuting nobya sa kanya. Malambing ito at sweet. Inaalaala lamang ni Henry ang kanilang mga moment ni Janine. 2 taon na masaya ang kanilang relasyon. Mahirapan si Henry sa pagtanggap ng pagkawala ng jowa. At dito nagtatapos ang kasaysayan ng magjowa na si Janine at Henry. At inyo napakinggan ang totoong kwento ng isang magkasintahan na kung saan ay hindi in-expect ng ni Henry na ganon ang mangyari sa kanyang jowa, no? Alam nyo guys, kahit sino sa atin ang mangyari ang ganong klaseng trahedya, hindi rin natin basta-basta itong matatanggap, no? Totoong kwento ito guys, at inilagay natin dito sa ating channel para kapulutan natin ng aral, no? Ano nga ba ang aral na makukuha natin dito sa kwentong ito? Well, una na sinasabi ng kwento na ito ay
ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan ito kunin sa atin. So, kung meron kayong partner, kahit hindi sa partner, kahit sa pamilya, kapatid man, kasintahan mo man yan, nanay mo, tatay mo, ay ang gusto iparating sa atin ng kwento na ito ay habang makausap pa natin sila, iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Habang nakakausap pa natin ang ating mahal sa buhay, ay ating iparamdam sa kanila na mahal natin sila. No? Medyo nakakalungkot ito sa part ni Henry, pero kay Henry naman, ang may papayo ko lang sa kanya, personal na maipayo ko sa kanya, bro, talagang mahirap tanggapin ang isang trahedya na nangyari sa'yo. Pero hindi po nagtatapos dito ang lahat. Hindi masaya si Janine na nakikita kanya na labis kang naapektuhan sa nangyari. Yes, natural lang maapektuhan ka dahil nabigla ka, lalo na mahal mo ang kasintahan mo, plus pa sa mga pangarap, mga plano nyo sa inyong relasyon, tapos bigla na lamang ganito. Pero you need to move on. I know na hindi madali ang pag-move on sa ganyang klaseng sitwasyon, pero darating din ang punto, darating din ang panahon na makapag move on ka. Kasi wala ka namang iba pang pwedeng gawin kundi ang mag-move on balang araw at tanggapin ang lahat na wala na yung kasintahan mo. Yes, sa ngayon medyo mahirap, natural lang yun na medyo mahirapan ka pa sa pagtanggap ng lahat-lahat, pero tulungan mo yung sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo na makapag move on ka. Kasi kagaya ng sabi ko kanina ay hindi rin masisiyahan si Janine kapag makikita kanya na pinapabayaan mo yung sarili mo, na magpa-apekto ka ng sobra. I'm sure na hindi gusto ni Janine na makita sa iyo yon. Well, ang pag-move on ay on process yan. At ang gawin mo lang ay sige lang, iyak ka lang, ibuhos mo lang ang lahat ng sama ng loob mo sa pagkawala niya. Pero wag mong paabutin sa punto na pabayaan mo yung sarili mo. Dahil ayaw na mangyari ni Janine yun sa'yo. No? Wala na tayong magagawa, bro, eh. Andyan na yan. So, I know na masakit, pero kailangan tanggapin. Hindi mo man matanggap sa ngayon, pero unti-unti lang yun na matatanggap mo.
At lumipas man ang panahon, lumipas man ang maraming taon, alam ko na ang alaala sa mga masasayang moment ng inyong relasyon ni Janine ay mananatili sa iyo. Mananatili dyan sa puso mo. Kaya, ang masasabi ko lang, manalangin ka. Manalangin ka na bigyan ka ng sapat ng lakas ng loob para mapagtagumpayan mo ang pagsubok na dumating sa iyo ngayon. Kasi hindi mo yan kaya mapagtagumpayan kung ikaw lang. Kaya manalangin ka, bro. Nabigyan ka niya ng lakas ng loob, tibay ng loob para ma-overcome mo ang kinakaharap mo ngayong pagsubok. So hanggang dito na lamang guys ang ating pagkarinigan. Maraming salamat sa pagpakinig. Medyo nalungkot din ako sa ating kwento sa ngayon. Anyway, shout out pala nga dyan sa mga bagong nag-subscribe sa atin. At kung nakarelate ka sa ganitong klaseng audio video na inyong narinig, mag-comment ka lang sa baba. At kung may ganitong klase na kinakaharap ang kakilala mo sa ngayon, pwede mo itong i-share sa kanya. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng lakas ng loob, magkaroon siya ng motivation para mapaglabanan ang ganitong klaseng pagsubok sa kanyang buhay. At kung nagustuhan mo, pwede mo siyang i-like at pwede ka mag-subscribe. Pindutin mo subscribe button at piliin mo ang all notification para next upload ko ay manotify ka ng aking mga audio video. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli.